Hello mga kitsay, so ayan, ihatid ko na nga yung dalawang alaga ko and bumalik ako dito. Sila amo, babae at lalaki, nakatulog pa sila. So magkakape muna ako bago ako mag-i-start ng trabaho ko. Yan, prepare ko muna itong kape ko na ito. Alam nyo ba mga kitsay, dati nung una kong bili itong kape ko na to, na-ignore akong paano to timplahin. So pinaturo ko kay amo babae kasi more on 3-in-1 kasi yung kape ko, yung Nescafe 3-in-1 or kopi ko blanca na 3-in-1. So ngayon na ako nakabili ng ganito. Tapos yun, pinaturo ko kay amo kasi nung una kong bili noon is parang ginawa kong siyang tea and then wala talaga siyang lasa kahit nilagyan ko pa siya ng gata. Sabi ko, bakit ganito siya? And then, ayun, tinapon ko yung isang plastic na 12 yung laman. Kaya nung pangalawang bili ko, nagpaturo na ako kay amo. Ito, ganito pala siya. Masarap siya. Dahil pure na coffee yun, mga kids, lagyan natin siya ng gatas. And then, bahala na din kayo kung lalagyan nyo ng sugar. Dahil sweet yung gusto ko, so lagyan ko siya ng isang spoon na sugar para matamis siya kasi pure na kape yun. And then, ayun, mga kids, kunin ko itong binili ni amo na galing sa Taiwan nung pumunta sila ni Charlotte. Itong tinapay na ito, biscuit. Marami na akong nakain dyan. So, ayan, kain ulit tayo ng ganito. Galing ako sa baba pero hindi ako bumili ng tinapay ko kasi inuubos ko muna yung mga nilalagay ni amo dyan para hindi pa ma-expire. Sayang naman kasi kung itatapon ko na naman to. So, ubusin ko muna yung mga naka-stack na tinapay dito bago ako bibili ulit. Ayan, yung laman niya sa loob is red beans. Yung sabi niya sa plastic niya, ayan o, red beans. And then may puti na din siya sa loob niya. At ayan, pagkatapos ko ang nag-umagahan mga exercise, dry naman natin itong hinugasan ko kaninang pagkagising ko pa lang. Pakatatanong nyo, bakit yun lang ang umagahan mo? Dito po sa Hong Kong mga exercise, sa mga hindi pa nakakaalam, hindi po uso ang kanin dito, lalo na dito sa Chinese place or dito sa Hong Kong, pati din naman sa ibang bansa. Sa Pilipinas lang talaga yung 3 beses ang kumain isang araw ng kanin. Umaga, tanghali at gabi. Dito sa abroad market size is masanay ka na kapag lalo na kapag first timer mo dito, hindi talaga uso ang kanin dito. More on noodles. Sa isang araw nga dito, minsan hindi sila kakain ng kanin. Minsan isang beses lang sa isang araw yung kanin nila dito. Hindi naman lahat ng amo pero karamihan talaga dito sa Hong Kong kahit sa Middle East, kahit sa ibang bansa. Pero pag baguhan ka pa lang dito sa ibang bansa is maninibago talaga yung tiyan mo. Pero pag matagal ka na, wala na, masasanay ka na din na kahit konti lang kakainin mo, wala na, busog ka na din. But anyway, balik tayo dito mga kids. Ayan, hugasan ko na tong bottle ng mga alaga ko. Nagagatas lang kasi sila bago sila pupunta sa school. Hindi din sila nagbe-breakfast. So ayan, hugasan natin. After ko ang hugasan yung mga bottle ng mga alaga ko, so nakita ko to, wala na namang tubig. Ang bilis maubos yung tubig nito kasi sobrang init ngayon. Ito yung sinasabi ko parati na pampaswerte nila amo kasi swerte daw sa kanila ang tubig kaya may mga ganito sila. Sa bahay din ni Lola may ganito din siya kasi pamahiin kasi nila yan kaya may kanya-kanya tayong pamahiin. So, irespeto natin kasi bahay nila to. Kaya kung ano ang utos nila, ayan, sundin natin. At pati itong elephant na to, ayan, inubos na niya yung tubig niya. So, lagyan ulit natin siya. Sobrang init kasi. Tapos yung aninag ng araw dito pala nakaharap. So, ayan, natutuyo talaga parati yung tubig ng mga to. Ayan, bawat sulok dito sa bahay ni amo may mga ganito. So, ayan, lagyan din natin siya ng tubig at ubos na yung tubig niya. So, ayan, kung makikita niyo, sobrang lakas ng init ngayong araw na to. Tapos, maya uulan na naman bigla. Wow. At ayan, linisan din natin to habang tulog pa si amo ko. Ayan, majikin ko lahat ng buong bahay niya para pagkagising niya is malinis na lahat and then yung floor na lang yung lilinisan ko kasi kapag mag-vacuum ako is natutulog si amo, maingay, so baka magising siya. Ayan, ganyan lang ako maglinis ng bintana, hindi ko ilalabas yung ulo ko or katawan ko, yung kamay lang, yung abot lang ng kamay ko para sa safetyness din natin mga kid-size. At ayan, sobrang lakas ng init mga kid-size, so naisipan kong ilabas yung mga underwear ko na nakalagay dito sa bathroom kasi walang init dito, so ilalagay natin dito sa may bintana. Pero sa kwarto ko mga kid-size, hindi sa sala kasi baka may biglang darating na bisita ni amo is wow, nakatunga nga yung mga underwear dun ba, nagbitin-bitin ba sa harapan. Kaya dito ko lang isampay sa kwarto ko para kahit may bisita is isara lang yung pintuan. Iyon, hindi makikita yung mga underwear. Dito naman sa kabilang kwarto, sinampay ko yung mga underwear ni Charlotte para mainitan, madaling matuyo din. At isunod naman nating labhan yung mga damit ni amo. Yan, sasalpak ko lang dito sa washing machine and then bahala na din yung washing machine na maglaba. And i-separate ko lang yung mga socks, ilagay ko dito sa may basket na ito and then yung mga underwear ilalagay ko din sa basket and then yung bra, ilagay ko din sa basket. Yun lang yung inilalagay ko and then yan, ipasok ko na din dito sa may loob and then antayin ko lang na matapos and then sasampay na natin. Ganito lang kadaling maglaba dito sa bahay ni amo kaya hindi mahirap kahit araw-araw tayong maglaba. At ayan, hindi pa talaga tayo natapos mga kids kasi nag-uumpisa pa lang tayo. Ayan, kinuha ko yung mga nilabhan kong labahin kahapon and then tutupihin ko para may sampayan naman tayo mamaya. Kapag katapos ng sinalpak natin na labahin, yan, tutupihin ko lang yung mga ibang damit ni amo and then yung mga iba naman is ihahanger ko siya yung pambahay, tutupihin ko lang siya. Hindi ko na kasi kailangan na magplansya ng mga damit nila amo kaya madali lang yung trabaho dito sa bahay ni amo, matik-matik lang ba. Hindi kasi maarte sila amo sa mga damit nila and hindi din sila maarte sa paglilinis. Kaya magaan lang ang trabaho dito sa bahay ni amo at magandang magtrabaho sa kanila. At habang nagtutuping ako mga kid-size, ayan, may nag-doorbell and dumating yung deliver ni amo. So, ayan, bubuksan natin siya. Alam nyo ba kid-size, hindi ko pa nakwento to sa lahat ng mga vlog ko. Nung kasagsagan ng mga deliver ni amo, may mga box, ang sunod-sunod na darating na mga parcel ni amo mga kid-size is nag-video ako and then binubuksan
binuksan ko, may kulang sa deliver ni amo. Tapos nung tinawagan niya yung company, sabi ng company is dineliver daw niya. Buti na lang mga kids, may video ako. So kinat ko talaga yung part ng video na yun, and then yun sinin ko kay amo and sinin doon sa company, and then nakita nila wala talagang item na dumating na ganun. Kaya yung next na deliver, meron na yung item na yun. Buti na lang talaga may video ako kasi hindi ko napicturan. Minsan kasi sobrang dami kaya hindi ko napipicturan, kaya buti na lang talaga nagvi-video ako ng mga ganitong parcel ni amo kasi may permission na din naman si amo na sabi niya buksan ko daw yung mga deliver na dumarating, yung mga parcel niya. So hindi man sila magbubukas talaga ng mga parcel nila. Tayo naman din yung gagawa, kaya binivideohan ko na lang para in case na may ganun na may mawala, may ebidensya ako na hindi dumating. At ayan, tapos na ngayon sinapak natin na labahin. So ayan, sasampay na natin, and hindi ko pa tapos talaga yung tinutupik ko sa kwarto. Balikan ko na lang mamaya, unahin ko muna tong sampahin ko para masampay ko na ba siya, and then ayun, balikan ko yung tinutupik ko dun sa kwarto. So ayan mga kids, sinampay ko na nga dito, and ito yung sampayan ni amo na sinasabi ko na hindi siya naiinitan kasi andito siya sa likod ng bahay ni amo. So ayan, kailangan ipunta natin yung mga kantis natin doon para hindi siya magbaho ba kapag natuyo siya. So ayan.